Magandang hapon sa lahat. So sa hapon na ito ay ang tatalakayin nating paksa ay tungkol sa sistema ng pagpapahalaga. So ano nga ba ang sistema ng pagpapahalaga? Ito ay ang pagpapahalaga sa kultura ay ibinabahagi sa iba. Kung ano ang mabuti, tama at mahalaga. Ang pagpapahalaga ay ginagabayan ng pag-uugali at kilos sa kanyang pag-uugnay sa sarili sa halos lahat ng sitwasyon sa buhay. Ang pagpapahalagang ito ng mga Pilipino ay higit na makikita sa iba't ibang aspekto gaya ng personal at sosyal na pakikipag-ugnayan. Isa sa paniniwalang pinahahalagahan ng mga Pilipino ay ang tinatawag na puri at dangal kaysa kayamanan. Subalit ito ay hindi naman sa pangkakalahatan. Ang pagdedesisyon ay isa rin sa ikinikonsidera, lalo na sa pamilya upang maiwasan ang hindi pagkakaunuan ang di mabuting aspekto nito. Kabilang din ang panlipunang pagpapahalaga sa mga binibigyang diin sa panlipunang pakikipag-ugnayan. Sa sosyal na pamumuhay naman, ang mga Pilipino ay higit na nagbibigay diin sa ugnayang panlipunan. Ito ay malinaw na nakikita lalo tuwing may mga pagdiriwang. Kasiyahan din ng mga Pilipino na makipag-umpukan kasama ang mga kaibigan o mga kamag-anak. Ang mga Pilipino sa ating lipunan ay kakikitaan ng pagiging palakaibigan kahit na sa mga dayuhan. Mababanag din ang mga pagpapahalaga ng mga kulturang Pilipino sa ating lipunan. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Una na riyan ay ang utang na loob. Isang halaga ng pagkakautang na loob o pasasalamat sa isang taong tumutulong. Kadalasan iniisip bilang moral na obligasyon na suklian ang kabutihan. Katulad na lamang na kapag ikaw ay tumutulong o may hinihingan ka ng tulong, so syempre magkakaroon ka ng utang na loob sa taong iyon. Pangalawa riyan ay ang magaling makibagay. Ang magaling makibagay ay kakayahang makibagay o makiayon sa iba't ibang tao, sitwasyon at kapaligiran upang mapanatili ang maayos na relasyon. So ano nga ba ang magaling makibagay? Iyan ay ang mga taong magaling makibagay sa kahit na anong sitwasyon. Ang pangatlo naman ay ang pakikisama. Pagtutulungan o pakikisundo sa iba't ibang tao upang mapanatili ang mabuting samahan, kadalasang ginagawa upang makaiwas sa hidwaan. So pakikisama. Kailangan iyan upang ang mga tao ay magkagusto sila sa ugali mo dahil may ugali kang magaling kang makisama. At may mga taong may gusto sa iyo sapagkat ikaw ay mabuting makisama. Ang pangapat naman ay palakaibigan. So katangian ng isang taong madaling makikipagkakaibigan, laging handang makisalamuha sa iba. So kapag ikaw ay palakaibigan, so ang ibig sabihin nun ay marami kang mga kaibigan. Panglima naman ay hiya. So likas sa atin ang hiya, di ba? Pakiramdam ng kaba o pag-aalala na maaring magresulta sa pag-iwas sa mga kilos na maaaring ikahiya o maging dahilan ng kahihiyan. So ito ay likas na sa ating mga Pilipino na magkahiya. Ang pang-anim naman ay ang sistemang damayan. Ang sistemang damayan ay kaugalian ng mga Pilipino na nagtutulungan o nagpapakita ng suporta sa panahon ng pangangailangan tulad ng mga okasyong may problema o sakuna. So katulad na lamang kapag ang iyong kamag-anak ay nagkasakit, so syempre dapat mo siyang damayan at dapat magbibigay ka ng kung anong meron ka lang upang sabihin nila na ikaw ay dumadamay. Ang pangpito naman ay ang ugnayan ng pamilya. Matibay na relasyon at pagkakaisa sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya na nagbibigay ng suporta at pagmamahalan sa bawat isa. Mahalaga ito sa pamilya lalo na
Mahalaga ito lalo na sa ating pamilya na magkakaroon tayo ng ugnayan dahil kung wala tayo nito, ang ating pamilya ay magkawasak-wasak. Kaya nga dapat 'di ba magtutulungan tayo at isa na dito ang pagtutulungan upang ang ating pamilya ay maging matibay. Ang pangwalo naman ay bayanihan. So alam kong ang iba sa inyo ay alam na ang ibig sabihin ng bayanihan. So ang bayanihan ay ang pagtutulungan ng mga tao sa isang komunidad upang makamit ang isang layunin, kadalasang ipinapakita sa sama-samang paggawa tulad ng paglilipat bahay. So ito ang kadalasan nating nakikita kapag bayanihan, 'di ba? Ang paglilipat ng bahay. Ngunit ang ibig ipagkahulugan dito, ang pagbabayanihan ay ang pagtutulungan ng mga tao sa isang lipunan. Kaya nga dapat 'di ba tayong mga Pilipino ay dapat meron tayong ugali na pagbabayanihan. Ang pangsyam naman ay amor proprio. So ano nga ba ang amor proprio? Sa aking naintindihan, ngayon ko lang ito narinig na salita. Ngunit ang ibig ipagkahulugan nito ay ang pagtatangi o paggalang sa sarili na may kaugnayan sa pagpapahalaga sa dignidad at reputasyon. So kailangan niyang pagtatangi sa sarili na may kaugnayan sa pagpapahalaga at dignidad sa reputasyon. So ito ay nakabatay lamang sa iyong sarili at sa iyong dignidad. Sa sampu naman ay ang matyaga. So ano nga ba ang matyaga? Alam ko ang iba sa inyo ay alam na kung ano ang ibig sabihin ng matyaga. Ang matyaga ay katangian ng pagiging masikap at matyaga sa paggawa ng gawain. Hindi alintana ang hirap o tagal ng proseso. So ang matyaga ay kinakailangan nito ang mataas na pasensya sa sarili sapagkat kung may tiyaga, 'di ba? May nilaga. So ang panglabing-isa naman ay ang masayahin. So dapat ikaw ay maging masayahin. Ano nga ba ang ibig ipagkahulugan ng masayahin? So ang masayahin ay pagiging masigla, positibo at may maligayang pananaw sa buhay. Kaya dapat kung gusto mong hindi muna tumanda ang iyong muka, dapat maging masayahin ka palagi. Pero dapat naman ilagay mo sa tama ang iyong pagiging masayahin dahil pagkat nakita ng mga tao na palaging masaya, sasabihin nilang ikaw ay baliw. Kaya dapat dapat ikaw ay maging masayahin sapagkat kailangan natin ito sa ating buhay. Ang panlabing-dalawa naman ay maawain. So likas na sa atin ng mga Pilipino ang maawain. Ang ibig sabihin ng maawain ay ang pagkakaroon ng malasakit sa iba, lalong-lalo na sa mga nangangailangan o nasa kahirapan. So, sa ating mga Pilipino, likas na sa atin, 'di ba, ang maawain kapag merong mga tao na nangangailangan ng tulong, so syempre atin silang tutulungan. Ang iba naman ay ang ating pamilya pag sila ay nangangailangan. Kaya dapat atin silang tulungan kapag mayroon naman tayo. Pero pag wala naman, ay wala tayong magagawa, 'di ba? Pero kailangan wala tayong sasabihin na masamang mga salita. Kung hindi natin sila tutulungan, sasabihin lang natin na wala tayong maitutulong kaysa naman masabihan natin sila ng mga masasakit na salita. So sa panghuli ay ang makadiyos. Ang makadiyos ay ang pagpapakita ng pananampalataya at pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng gawa, salita at pananaw sa buhay. Hindi lang ibig sabihin na kapag ikaw ay nagsisimba tuwing linggo, ay ikaw ay masasabi ng makadiyos. Dapat ang ibig sabihin ng makadiyos ay dapat may pagmamahal ka, hindi lamang sa kapwa pati na rin sa Diyos. At ito ay sa pamamagitan ng gawa, salita at pananaw sa buhay. Hindi lamang sa salita, hindi lamang sa gawa, kundi pati na rin sa pananaw sa buhay. Kaya dapat natin itong isaalang-alang. Upang maisakatuparan itong mga nabanggit sa itaas ng pagpapahalaga, ang wika ay siyang magiging daan nito. Kung kaya't nararapat lamang na sa paggamit ng wika ay bigyang diin ang mga mabubuting epekto nito sa pagkagagamit sa lipunan ng ating ginagalawan upang maging maayos,
matiwasay at masaya ang pagsama-sama ng bawat Pilipino. Panatilihin ang mabuting ugnayan ng wika sa lipunang Pilipino na maipagmamalaki natin hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo.